Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, ako po si Dave, isang public school teacher na hindi ko nababanggitin kung saang eskwelahan. 21 years old na po ako at bago pa lang sa serbisyo. Malaking tiwala ko sa programa ninyo na mapoprotektahan niyo po ang identity ko dahil sobrang masela ng ikukwento ko ngayon. Medyo kabado lang po ako lately MOR dahil sa isang pagkakamali na nagawa ko. Hindi ko po alam na kumalat pala ang sex scandal namin ng isa sa mga estudyante ko. Yes, may karelasyon akong student. Nung una, hindi ko alam na nakita na pala ng mga co-teacher ko ang video namin. Pero hindi kita yung mukha ko. Yung girl lang, which is my student. Kaya pala nag-iba na ang pakikitungo nila sa akin eh. May idea na pala sila. Nalaman ko na lang nung may nag-joke during my discussion sa mga students ko. Sabi nung isang estudyante ko, "Sir, masarap ba si ano?" Tapos binanggit niya yung pangalan ng student. Una hindi ko pinansin. Pero nagsabi sa akin si girl na may gumalaw daw ng phone niya tapos tiningnan yung video namin sa delete album niya. Pagkatapos nun, madami na palang students and teachers ang nakakaalam kasi pinagsisend na sa iba. Yung iba naman gumawa pa ng GC. Inantay ko na lang na patawagin ako ng principal for complaint sa akin or kung meron magre-report for what we did. MOR, kahit totoo yung video scandal namin, hindi ko pinapakita sa mga students ko na alam ko or nagpapa-apekto ako. Then one time, may lumapit na sa akin na teacher, yung close ko na teacher. Tinanong na ako kung totoo ba daw yung video kasi kalat na sa buong school campus. Siyempre ako todo tanggi lang. Pagkatapos nun, nagsabi ako sa mga sections na pwede silang kasuhan sa pinanggagawa nila sa girl at lalo na kinuha nila yung video without her consent. At magkakademandahan talaga. Then nag-usap kami nung girl na maging strong lang hanggang makagraduate siya ng senior high school. After like 1 month, nawala na yung issue. Nakagraduate na si girl, then ako umalis na sa school. Tama nga ang hinala ko. Nasa una lang talaga pagpapiestahan ng video. After, parang alaala na lang. Pero hindi na yun mabubura sa utak ng mga taong nakapanood ng scandal. So far, wala namang nag-a-upload sa anong website nung video namin. Hindi talaga siya lumabas sa school campus, at least not in my knowledge. Sa ngayon, MOR, wala na rin akong balita sa girl. Mabuti na yun para makapag-concentrate na siya sa pag-aaral niya. Ako naman po, sobra nang nag-iingat ngayon. Hindi naman ako proud sa ginawa ko at talagang hindi ko na uulitin dahil alam kong malaking parusa ang makukuha ko. Pero yung kaba ko hanggang ngayon, MOR, nandito pa rin. Kasi hindi ko alam kung baka bigla na lang may mag-upload tapos mawalan ako ng trabaho. Sobrang sising-sisi ko talaga ngayon, MOR. At sana, wag akong tularan ng iba. Nakaka-depress siya but at the same time, a hard lesson learned. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Dave. Naririnig mo pa ba ang hangin? Ang tawag sa'yo ba'y sa iba na ibaling? Magigising mo pa ba ang dapat sa'yo'y nakalaan? Nawala ng tiwala sa sarili, pangarap ay di na naisantabi. Naranasan mo na ba na minsa'y magsisi? Kumapit ka lang, kung maaari wag magdamdam. Panahon man sa atin di nakikisabay, sa dulo'y may magbubukang liwayway. Hawakan mo lang pangarap na di matupad-tupad. Idaan ang lahat sa panalangin at hintayin ang paglipad.
matitinag ng ulan, di matitinag ng bagyo, di matitinag ng mga panahong kasamaan may dala nito. Di matitinag ng gulo at kailan may di hinto abutin ang pangarap. Di matitinag. Kumapit ka lang, kung maaari wag magdamdam. Panahon man sa atin di nakikisabay, sa dulo'y may magbubukhang liwayway. Hawakan mo lang pangarap na di matupad-tupad, idaan ang lahat sa panalangin at hintayin ang paglipad. Di matitinag ng ulan, di matitinag ng bagyo, di matitinag ng mga panahong kasamaan may dala nito. Di matitinag ng gulo at kailan maidihinto abutin ang pangarap. Kumapit ka lang, hawakan mo lang, ang umaga sa'yo ay darating. Pag-asa'y wag kang mawawala. Di matitinag ng mga panahon kasamaan may dala nito. Di matitinag ng gulo at kailan may inihinto abutin ang pangarap. Abutin ang pangarap. Abutin ang pangarap. Di matitinag. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. At yun na nga kapamilyang kamarkada ang maselan at sensitibong kwento ng ating kapamilyang si Dave. Sobra siyang sensitibo dahil merong batang involved dito. 'Di ba? Mahirap po base sa mga naranasan na ng ibang tao, mga artista na nakapag-upload din accidentally, yung iba sinadya talaga ng mga kapartner nila ng sex scandal online. Very traumatic para sa kanila at yung iba hindi na talaga naka-recover. Yung iba hindi na nakabalik sa dati nilang buhay kasi sobrang nang ginudge ng ibang tao. Lalo na kapag babae ka, di ba? Ang bilis-bilis pa namang kumalat nitong mga video scandal na ganito. Para siyang wildfire at hindi mo agad-agad mapipigilan. Actually, hindi mo mapipigilan. Alam mo, sobra ako naaawa dito sa estudyante mo, Sir Dave. Pinapiyastahan siya ng ibang tao eh. Sa kanya lang ako naawa ha. Kasi ikaw tong may edad. Ikaw itong dapat parang second parent niya, pinagkatiwala ng mga magulang, ng mga estudyante ninyo, ang mga anak nila sa inyo. Tiwala silang maitutuwid at magiging mabuti kayong example sa kanila. Pero ginawa mo ng skandal. Kung depressing ito para sa'yo, ano na lang dun sa bata? Trauma ang dulot nun sa kanya. Sa mga ganito pa naman, kapag may mga sex scandal na kumakalat,
ang unang ginajudge, yung babae talaga. Yung babae yung sobrang nagsasuffer. Kasi yung mga lalaki, madalas na hindi ang comment lang ng mga nakakanood ay nakascore siya, ganito, ganyan. Very, very light lang. Pero sa babae, ang dami nang nililabel. Ang dumi naman ng babaeng yan. Ang baba naman ng babaeng yan, di ba? Ang dami na agad nililabel. Sobrang nakakagalit siya, alam mo yun. Para sa pamilya ng babae, ha? Swerte mo at baka hindi pa talaga alam ng pamilya. Hindi pa umabot kasi hindi ka pa nakakasuhan eh. Hindi ka pa napapatanggal sa serbisyo. Maling-mali eh. Maling-mali talaga yung ginawa mo. At alam kong alam mo yun dahil sobra ng pagsisisi mo ngayon. Kaya nga sinulat mo tong kwento mo para magbigay babala para sa iba. Which is good naman din talaga na gawin mo example yung mali mong ginawa para yung iba huwag ka nang tularan. Lalo teacher pa naman. Grabe. Sa totoo lang, Dave, hindi ko alam kung ano yung pwede kong maipayo sa'yo para pigilan yung pwedeng posibleng pumutok na malaking skandalo. 'Di ba? Na ikakapahamak mo lalo na nung bata. Kasi pag naipost na online, 'di ba? Wala nang makakabura niyan. Ang ginagawa na lang nung iba, hinahayaan na lang na mag-subside ang lahat. Pero babalik at babalik pa din, 'di ba? Mabubuhay at mabubuhay pa din kahit na ilang taon pang lumipas. Makalimutan man ngayon, sa susunod meron na namang someone na mag-a-upload tapos mabubuhay na naman siya. Swerte mo na lang sa panahon ngayon na kaya ng lusutan kahit papaano dahil doon sa mga face swapping app, yung mga app na nauuso. 'Di ba recently, ang daming nabudol doon sa kumalat na photo na kamukha ni Coco Martin, yung taga Cebu, 'di ba? So yun, baka pwedeng, ano lang yan, app lang yan, ganyan-ganyan. Pero kasi nasa utak nyo na nung bata eh. 'Di ba? Kung ano yung katotohanan at hindi nyo mabubura, hindi nyo mapagtatakpan yun. Basta talagang pasalamat ka na lang at hindi talaga nakarating pa dun sa pamilya ng babae. Kawawa. Kawawa yung babae na kinikimkim niya ang lahat. Na wala siyang ibang mapagsabihan sa kahihiyan na natanggap niya. Ngayon, dahil sobra naman ang pagsisisi mo, at binigyan ka ng pangalawang pagkakataon para i-continue pa yung trabaho mo, please lang, be a better person at this time. Teacher ka. Actually, hindi mo deserve maging teacher. Pero, lahat naman tayo binibigyan ng pangalawang pagkakataon na magbago. Gawin mo ang lahat para magbago. Kaya mo pang magbago. Now, kung sakali man na pumutok ulit ang issue, since wala naman tayong magagawa dyan, you cannot do anything about it. Pag kumalat yun, tanggapin mo kung anong magiging resulta nito sa'yo. At sana ipag-pray mo na okay lang yung bata. Kasi wala ka ng update eh. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanya. Kung okay ba siya ngayon, kung natutulungan ba siya ng ibang tao, please, pag-pray natin. Pag-pray natin yung bata. Kasi hindi niya talaga deserve to. 'Di ba? Sa lahat ng mga kapamilyang kamorkada natin na ganito din ang naranasan sa life, nasa ganitong sitwasyon, alam natin na wala tayong magagawa, hindi natin kontrolado to, so you need to focus on things that you can control. Tuloy lang sa buhay and ipasa Diyos natin. Hindi pwede yung nagdedwell tayo sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin dahil sobra tayong mahihirapan doon. Yun lamang po kapamilyang kamorkada at sana magsilbing aral to para sa lahat. Especially sa mga magulang, kamustahin niyo po yung mga anak ninyo. Kung okay ba sila sa school, 'di ba? Hangga't maaari kausapin niyo sila ng kausapin, baka may hindi sila sinasabi sa inyo. Sa mga guro naman, maging faithful tayo sa mga sinumpaan nating tungkulin. Malaki pong ginagampanan ninyong papel para sa future ng mga estudyante ninyo. Gawin niyo po sanang lahat para mapabuti sila. Yun lamang kapamilyang kamorkada at kung meron kayong ma-a-advise, may papayo para sa ating letter sender ngayon, comment lamang po below at tuloy-tuloy lamang po sa pagsisend ng inyong kwento. Ako po inyong ate girl, ate mong maganda, Patina Briones. Yun lamang po, hanggang sa susunod.